Tila napuno na nga si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos nitong malaman ang mga balak gawin ng presidente sa pamilya Duterte. Ayon kay Senator Amy, hindi umano niya masikmura ang ginagawang panggigipit ni PBBM sa mga Duterte. Ilan nga daw dito ay ang pagpapakulong kay Tatay Digong at isusunod na nga daw nito ang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Narito panoorin ang video. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapupubliko. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, doon sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Nabanggit din po ni Senator Amy Marcos that tracing the timeline of the events leading to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the Dutertes and the administration soured. Your comment on this one? Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon,
Wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari, yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. So again, ma'am, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, do you consider, or does the administration consider, Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Wala po ako masabi. Sa parte po ng alyansa, ibibigay po natin kung ano man ang pananaw po ni ating campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Pero the relationship between the president and his sister, how do you describe that? Is it still the same? Are they okay? May lamat ba? As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang hinanakit kung meron man mula sa Pangulo para sa kanyang kapatid. Next question, Ivan Maydina, GMA7. Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Thank you. Follow-up. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa
ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Mismong administrasyon ng The Marcos, yun po ang bangkit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun sa ano po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampa sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil do sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas, doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampa sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Ibang topic naman po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may nais tulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So, wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD,
ang pera po na ibinibigay pang ayuda ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron mang pong ibinibigay na tulong ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan, makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill, magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue, ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow-up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, iba na ulit tayo ng topic. Nag-declare na ang Pag-asa ng dry season. Nag-declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, especially sa Agriculture Department, lalo na baka magkaroon ng epekto sa ating mga agricultural products at livestock, as well as doon sa Department of Energy to ensure a steady supply of electricity. Opo, may mga programa po. Nabanggit ko na po noong nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. At pati po yung DOH. Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, on another topic. Reacting to the scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, "Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest, still less threaten regional peace and or escalate tensions in the region. Facts have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines, stop serving as other countries' mouthpiece and no more stunt for personal political agenda." Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Next question, Gilbert Perdes, DWIC. Morning po, Yusek. Pumalo daw po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng BSP na mula daw po sa mga cyber attacks noong nakarang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-counter yung mga gantong problema
para maprotektahan po yung ating mga financial institutions. Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, atin po ding hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination ng information or information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang ma-scam. So, kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-upgrade din po. So, yun po, pansamantala, yan pa lang po ang ating masasabi at hihingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na iya Terminal 3 property. May basbas po ba ng Pangulo yung pagbibenta ng property? Meron pa naman pong 3 years po tayo para mag-decide kung kailangan maibenta to o hindi. So as of the moment, wala pa pong pinag-uusapan patungkol dyan. Pero aware naman po tayo dun sa concerns about privatization, including po yung possibility ng prioritizing yung profit over public interest. Na-consider po ito dun sa planong yon. Kasama po kasi yan sa isang MOA at sa batas din po. Pero sabi nga po natin, hindi pa po napag-uusapan po talaga kung bibili ba o ibibenta itong nasabing property. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing home the fake news peddlers residing overseas po. Do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and disinformation? Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. And on another topic, Yusek, yung victory po ni Alex Ayala sa quarterfinals ng Miami Open sa tennis po, gumagawa po kasi siya ngayon ng kasaysayan sa international stage. How important is this for the Philippines? Isa po ito sa napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Malacanang po, ang palasyo po, ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. So, congratulations sa ating kababayan at hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Thank you po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, I will just ask for additional details dun sa magiging meeting ni President Marcos with Secretary Hegseth tomorrow. Hindi po ako makakapagbigay sa ngayon. Ang DFA at ang DND lamang po ang magbibigay ng official statement patungkol po dyan. Pagka po nabigyan na po tayo ng anumang direktiba or announcement patungkol po dyan at mga plano, ibibigay po namin sa inyo agad. Follow up. Gilbert Perdes, DWIZ. Ibang topic naman po, Yusek. Yung bukas kasi magsisimula na po yung appointment ban or election ban. May mga inaasahan po ba tayong lalabas na mga appointments until today po? Wala po pa ako nabalitaan sa ngayon. Kung di ako nagkakamali, parang naglabas na 2 days ago. Pero wala po pa tayong nakukuhang information about that. Pero pagka po na ibigay po sa amin agad, kung meron na ilabas na panibago mga appointments bago magkaroon ng ban, ibibigay po agad namin sa inyo. Thank you po. Let's now call on Tina Panganiban Perez for today's first question. Good afternoon po, sirs. Senate President Chis Escudero said that he will refer the pleading that you filed this morning to the Senate legal team so they can discuss this tomorrow. Why is there a need to do such, sir? Alam niyo, lahat po kami ay sumusunod, lahat po tayo dapat sumunod sa Constitution. Kung sinasabi ng Constitution that the proceeding shall start forthwith, kailangan sumunod kami. Otherwise, pag hindi kami sumunod, kami na ang nagpa-violate ng ating Constitution.
So kahit anong ginagawa po namin, dahil napakahalaga ng prosesong ito, ay kailangan sumunod po kami sa ating pinaka-fundamental law. At yun po ang lahat ng oath of office namin ay based doon sa ating constitution at gagampanan namin ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas ang aming mga sinumpaang katungkulan. In addition to what the minority leader has mentioned, the prosecution has collectively taken the stand that, given the Constitution says that the trial under the Senate will proceed immediately forthwith. We are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But we remain confident that our submission is in line with our legal theory po. Sirs, is the Senate violating the Constitution for every day that it does not start trial? It's already violating the Constitution, sir? May tinatawag na interparliamentary courtesy. Ayokong magsalita, pero ang gusto ko lang sabihin na ay nandun yung Constitution natin. Lahat naman tayo nakakaintindi po niyan. Sir, habang hindi pa po convened yung Senate Impeachment Court, pwede pong mag-file ng ganitong pleadings? Alam niyo po, kahit break po ang kami, alam niyo, hindi na lang itong ganitong hearings ang nadaanan natin. Mula ng 11th Congress ay marami na akong nakita. Kahit nung panahon ng mga break, obligado, because impeachment is separate from the regular hearings of the House. Kaya kahit break, pwede mag-constitute dahil napaka-importante po nito sa ating konstitusyon. Kahit nga hindi impeachment, nakikita po natin, nagtutuloy-tuloy yung hearings ng House, nagtutuloy-tuloy ng hearings ng Senado. Mas lalo na pag ganitong usapin na this is specified precisely by the Constitution on what is the importance of this process. Alam niyo, yung taong bayan, mahirapan silang idulog sa mga korte natin pag pinakamatataas na official ang pinag-uusapan. That's the reason why we have this process. Pero sir, earlier sinabi na po ni Senate President na magkaiba po yung regular hearings doon po sa impeachment. So, yung stand po ng prosecution panel, ganun pa rin na pinaka-importante itong impeachment at dapat forthwith simulan na. Napakaklaro ko po ng ating Constitution that the impeachment process shall start forthwith. Anong ibig sabihin ng forthwith? Right away, without delay. Kami naman po sa 11-man prosecution team, we have to follow this. That we have to assume our duties and responsibilities para gampanan po namin. Medyo gusto rin namin mangampanya, mag-break, ganun din. Pero because of this provision of the Constitution, wala kaming magagawa eh. Pero kung ano ang interpretation nila, sabi ko nga, basahin natin siguro. Saka, pero inirespeto natin, may tinatawag tayong interparliamentary courtesy. Taong bayan na po ang decision dyan at may regular court naman, may Supreme Court naman po tayo. Sana ay madesisyonan po ito. Sir, last na lang po from my end. You cited several provisions in the Constitution and the rules on the impeachment trial in your pleading. Do you think that's enough to convince the Senate legal team and the Senate President to change their timeline? Kasi ang naunang sabi, after SONA pa po. Alam nyo, lahat ito nakikinig sa taong bayan. Lalo na pag nakita nila na ang mga prosecutors ay handang gampanan ng aming tungkulin at nakahanda po kami. Sa iniutos sa amin ng buong Kamara, palagay ko makikinig sila dito. In addition to that lang po, siguro, as we mentioned, as the good Senate President has mentioned, that the Senate is ready to prepare
for the trial, they are willing to go through the motions and any preparation that might be necessary even prior po, no? So in relation to the timeline, the motion filed by the prosecution to the Honorable Libanan, yung entry with the motion of summons, this could be considered one of those preparatory steps po, no? So we are of the opinion that legally they can tackle this matter even within the timeline that they have originally mentioned. So yun po. Thank you. Thank you, Tina Panganiban. Next, Rosalie Cas from UNTV. Good afternoon po, Kongs. I-reiterate ko lang po yung question po ni Ms. Tina. Kahit hindi pa nagko-convene yung Senate as an impeachment court, pwede na ba nilang aksyonan yun pong inyong entry of appearance at motions to issue summons? Ang pagkarinig ko kay Ma'am Tina kanina na magtatawag sila, magme-meeting sila at magde-decide sila. So, pwede kasi mayroon naman tayong tinatawag na special session. Pwede yun in the performance of their official duties. Pwede po yun. So, kahit hindi pa rin po nanunumpa yung po mga senators as impeachment judges? Yung pagkakaisahan po nila, yun po ang pwedeng maging direction. So, alam nyo, napaka-veterano rin, lalo na ang ating Senate President, Chis Escudero, is a veteran lawmaker. Alam niya po ang prosesong ito. Pero pag-uusapan niya nila, ang tingin ko po ang Senate President, hindi naman siya magde-decision alone in this matter. Napakahalaga. Alam nila yung kahalagahan po nito. Kaya mag-uusap-usap sila bilang isang Senado. Are you expecting them to act on this as soon as possible? Kasi po, dun po sa proposed schedule of calendar ng impeachment proceedings, yun po June 4 ay nakalagay po na issuance of summons. So June 4 pa po. And that is 2 months away. Yung motion nyo po is to issue summons kay VP Duterte. So, what are you hoping after po ng itong formal pleading nyo po? Ang nakikita ko po sa June 4, pag doon sila nagsimula, ay wala po sa kanilang rules of procedure. Dahil pag na-file, kaagad sa kanilang impeachment rules, ay mag-i-issue sila ng summons to the one who is being sought to be impeached in a period of 10 days from receipt of the articles of impeachment. So, June 4 is not 10 days. Napakalayo po niyan. So, with this motion, hopefully, ay magagawa nila, mapapa-answer nila ang ating Vice President in a period of 10 days. Otherwise, they have to amend their rules on impeachment procedures sa Senado. I-amend nila sa Senado yung kanilang impeachment proceedings rules. Opo, inisa-isa nyo nga po yung mga dahilan kung bakit kailangan pong umpisahan agad ang impeachment trial. At isa po doon yun pong sinasabi nyo pong possible risk of interference at saka po ng obstruction sa process. As of now po, na after almost 2 months na i-file nyo po yung verified impeachment complaint, may mga attempts na po ba to obstruct the impeachment process as well as to model the evidence and the witnesses? Alam niyo po, napakatataas na official po ang sinasubject sa impeachment process. Kaya sinasabi ng ating Constitution, forthwith, right away, without delay, dahil kahit ang ordinaryong mga kaso ay pwedeng ma-operate, yung tinatawag natin, i-operate yung mga testigo, yung mawala yung mga ebidensya, pag mahabang panahon, lalo na pag matataas na official, given na po yan. That is why our laws provided for these provisions in our Constitution and in our rules.
Pero po kayo, personally, as designated House prosecutors, may mga ganun na po ba kayong attempt na nakikita as of now? Ayoko po sanang mag-discuss, pero may kanya-kanya ka po kaming assignments and I would not like to telegraph our punches. Ayaw din namin malaman nila kung ano ang hinahanap namin, ayaw din namin yon. We have to do our duty being prosecutors. Alright po, can you confirm na lang po yung statement na nag-conduct na po kayo ng mock trial, yun pong House Prosecution Panel last Tuesday, and how often are you planning to conduct such? No comment. So hindi confirmed po yung mock trial? No, I do not want to telegraph our punches. Alright, thank you po. Thank you, Rosalie. Big Simintak from Net25. Sir, clarification lang doon sa tanong ni Tina at saka ni Ross. Tungkol doon sa your motion for the issuance of summons, hindi ba premature? Kasi as of now, kahit na mag-meeting sila, the impeachment court ay hindi pa nagko-convene. So wala pa silang power to issue summon. Any comment, sir? Yung aming ginawa is in accordance with the rules of procedure sa impeachment proceedings ng Senado, na pag mayroong i-file ay within 10 days bibigyan ng pagkakataon ang officer who is being sought to be impeached to answer in a period of 10 days. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. Kung may power sila o wala, nasa kanilang quorum, nasa kanilang decision po yan. Pero yan po ang ginawa nilang rules of procedure. Okay, sir, applying the Senate rules na kinukot po ninyo, is it safe to say na the House Prosecution Panel is pressuring the Senate to convene as impeachment court? And we are not pressuring. We are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa ang aming tungkulin. Thank you, Vic. Let's now turn to Earl Tobias from IBC 13. Okay. Good afternoon po, Kong Rog, Kong Libanan. Sir, focusing in naman po doon sa writ of summon, doon sa rule na merong non-extendable na 10 days itong impeach official para mag-respond formally doon sa articles of impeachment laban sa kanya. Supposedly, sir, in theory, na maaprubahan nila SP Escudero itong i-final natin na motion at nasa The Hague, Netherlands nga po si VP Sara Duterte. Does that mean, sir, na as soon as possible na ma-receive niya yung receipt nung motion na final ninyo, ay obligado po siyang umuwi ng Pilipinas para mag-file sa Senate ng kanyang response po dun sa articles of impeachment, sir? Thank you. It doesn't necessarily follow. Although we have to review the rules, we are of the opinion that upon assuming first the summons would be properly delivered to the good Vice President po, no? Whether that would be through personal summons or through substitute, the Vice President, if she would still be abroad, can still file her answer and just approach the nearest consulate to have it apostilled. In the same way, if to make it more common po, no? Common knowledge yung pagsagot rin po ni ni Attorney Harry Roque, ginawa niya rin po yun abroad po, no? So in the same manner, it could be done po. So sir, in layman's term lang sa mga nanonood nating kababayan, pwedeng kung sakasakaling ma-issue na to at maaprubahan, ay magpadala na lang ng formal na letter, sulat si Vice President Sara Duterte na permado niya po? No, she would have to answer it po, no? It would be a formal filing with the court through the consulate. That's one opinion that we have. Although the ideal would still be that personally she would return to the Philippines to file her answer po, no, before the court. Okay.
And then, sir, follow-up na lang. You also said na itong mga rules na sinite natin, meron ding Senate rule under the procedures na applicable o may bisa pa din itong mga rules na to, not unless ay ma-amend na nga. Pa-explain lang po nun sa... Although we understand po no, that the good Senate President and the rest of the Senate is of the opinion that they would still have to convene and that they would have the preparatory steps of preparing a new set of rules, we are of the opinion po, as mentioned in the petition, that the rules of procedure on impeachment trials as required by the Constitution shall remain in force until amended or repealed. So yung sa amin po, if we are to follow our legal theory that forthwith proceed, therefore there is no other action needed in the hearing, then without the preparatory step that the good Senate President has mentioned, na gagawa pa po sila ng bagong rules, the old rules would still apply. So that's why we would follow that one in the meantime po. Thank you, Kong. Last na lang din po. Since we're talking about the Constitution, kung sakasakali lang din, regardless of the timeline, kailan man ma-approve in theory yung writ of summon natin, meron bang possible culpable violation si BP Sara Duterte sakasakaling baliwalain niya yung writ of summon in theory if ma-apply yon or ma-aprobahan? Alam niyo po, yung mga senador natin, sila yung magiging judges po nito. Silang huhusga. So, alam niyo na, maprepredict niyo na kung ano ang magiging decision. Kung ang isang pinasasagot ay hindi sumasagot, hindi pabor po sa inaakusahan kung hindi siya mag-recognize sa authority ng ating mga institusyon. Thank you, Earl. Sandro Chona from Billionaire TV. Hi, sirs. Good afternoon po. So, sir, basically, ito pong ginawa natin is a nudge to the Senate na simulan na nga po yung impeachment process. Ang sinusunod po natin dito ang ating konstitusyon. Napakahirap pong mangalap ng 215 members of Congress to file an impeachment the articles of impeachment. Kaya sinasabi, pag inabot nyo yung 1/3 of all the members, it shall be endorsed to the Senate right away at ang impeachment shall start forthwith. Ito hindi lang 1/3, 215 members, umaabot pa nga kung idadagdag pa natin yung nag-signify after we endorse that to the Senate, ay umaabot ng 245 members of Congress. Hindi dapat baliwalain po ito. Kaya ang konstitusyon natin ay nagbibigay na ng mechanism na pabilisin kagad ito, upuan kagad dahil napakaseryosong bagay po ito. Sir, nanggagaling po yung tanong ngayon kasi a few weeks back, si SP Escudero gave out a timeline na. Meron na siyang calendar kung kailan magsisimula. Ibig sabihin po ba nun, hindi tayo solve doon sa timeline na inilabas ni SP? Ang premise kasi ay break sila, this is campaign period, pero ang nakikita po natin ay nakakapag-hearing din po naman ang Senado. So kung kaya nila ito, sundin na natin ang ating konstitusyon. Sabi ko nga, pati rin kami, nangangampanya kami. Pero sir, with yung kung how the Senate reacted from February 5, are we still confident na we'll still get what we are asking for an impeachment process? Or alam nyo, ang napaka-importante po dito ay yung mga sinumpaan naming out of office sa bawat opisina namin. May mga duties and responsibilities kami, kaya pag sinabi, kami ang prosecutors, at sinabing forthwith, sinusundan po namin yung aming obligasyon. Ngayon, ang tanong, sila, alam nila kung na may konstitusyon tayo, pero sila rin ang magmamando dyan kung ano ang desisyon nila. Kaya nga, impeachment court ang tawag sa kanila. Dahil sila rin ang magde-decide at saka Senado po yan. Sinabi ko na sa ganang amin ay ginagawa namin ang aming nakikitang dapat na gagawin. Sir, last question na lang po.
If in case gumalaw na ang Senate, will it be affected na nasa The Hague pa rin si VP Sara? Malaking bagay po yan. Kasi hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na masagot yung mga binabato po sa kanya. Malaking bagay na nandito siya para masagot niya po ang isa-isang paratang na 7 articles of impeachment na 7 charges na nasa articles of impeachment. Thank you, Sandro. Melalis Moras on PTV4. Hi, good afternoon po, Kong Libanan, Kong Rog. Just to reiterate and for soundbite purposes lang po about dito nga sa ating motion, just to reiterate, ano po yung mga gusto nating ipaliwanag ni VP Sara Duterte kahit summary lang po. In summary lang po, not necessarily asking her for the piece-by-piece articles, but the motion is just to have her answer po, to file her answer. That's the reason why we filed this motion for issuance of summons po. It's not necessarily to have answer in particular po, no? So, in general, it's to answer the articles of impeachment. Okay, and kanina kung Libanan, nababanggit nyo po na kayo rin gusto nyo pong mangampanya kasi starting March 28, start na yung campaign period for local candidates, and alam naman natin sa 11-man prosecution panel, karamihan nga po doon ay magsisimula ng by March 28 na talagang full force yung pangangampanya. Sa inyo po, sa prosecution panel po, paano po makakaapekto sa inyo yung pagsisimula ng campaign period? Sa amin po ni Kong Rog, parehas kami party list representatives. Kaya nagsimula kami February 11. Dapat umiikot kami ngayon. Pero dahil po sa inatasan kaming maging prosecutors, pinag-aaralan na naman namin yung law namin, nare-review namin yung rules, constitution, charges, lahat-lahat. Dahil isa po ito sa aming tungkulin, hindi lang mangampanya. Hindi naman ibig sabihin, yung kampanya po natin para sa 20th Congress na yan. Sa Senado, hindi naman sila nag-break. Pero hanggang ngayon po ay members pa rin kami ng 19th Congress at kasama po ito sa aming tungkulin. Opo, and so sa ngalan po ng buong House Prosecution Panel, bali yung ano po yung assurance natin despite nga nitong campaign period, kayo po ba tuloy-tuloy lang kahit simulan agad itong trial? Alam niyo naman na nakita niyo naman yung work ethics ng House of Representatives. Trabaho kami ng trabaho. At hindi ito magiging sagabal sa aming pangangampanya dahil sabi ko nga sa aming oath of office sinasabi at ng mga iba pang pagkaraan nito ay gagampanan namin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang aming oath of office. So kung ano ang iata sa amin, lalo na ng plenaryo, binigay sa aming obligasyon nito ng plenaryo, ay gagampanan po namin. Kaya mangangampanya kami, pero at the same time, magtatrabaho kami kasi dagdag na obligasyon po ito sa amin. Thank you, Mela. Milky Regolan from DZRH. Good afternoon, Congressman Libanan and Gutierrez. Sir, pakilinaw nga ulit, with the current events now and the Vice President is in the Netherlands, and based on your writ of summons, she's given 10 days to answer. Ang requirement po ba dito, kailangan niyang pumunta ng personal, pwede bang via online? Ano po ang paliwanag? Ano pong, kumbaga ay intindi po natin para malaman po ng publiko? Pag pinakinggan po ito ng Senado, i-require ang ating Vice Presidente na sumagot sa Articles of Impeachment.
Ibig sabihin, isi-serve yung summons po sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Ipinaalam po sa kanya na mayroong ganito, formally. Kasi bagamat alam na niya lahat ito, nasa ating news, nasa ating social media, so ipinaalam na sa kanya yung charges na kung maaari sagutin niya yung charges sa kanya in a period of non-extendable period of 10 days. So, pwede yan i-submit sa kanyang opisina o sa kanyang residence, doon i-deliver. Ngayon, pag natanggap niya yan, siyempre tatawagan siya. Ang choice niya, sinasabi ni Congressman Gutierrez kanina, ay pwede niyang sagutin. Pwede siyang umuwi dito at sagutin niya in writing kung anong sagot niya sa bawat allegation, or pwede siyang magpunta sa ating konsulado sa Netherlands, doon siya mag-execute ng kanyang answer at hostile. Ibig sabihin, sa jurisdiction ng ating republika dahil nandoon naman yung ating embassy. Yes. Si Kong Gutierrez, sir, may obligasyon ba ang Senado, no? Dahil natanggap na nila yung writ of summons. May obligasyon ba sila na agad na ibigay ito sa lalong madaling panahon to para makatugon doon sa sinasabi natin na 10 araw na period na makasagot si VP Sara? Again po, like we mentioned, we have varying interpretations of the proper procedure. Again, we filed this motion because collectively the prosecutors are of the opinion that the trial shall forthwith proceed, and thus we can file this motion for them that and to answer the question frankly, they should issue it po, no? But we understand and we respect the opinion of the Senate President as the presiding officer of the impeachment court. Although not yet convened, if they are of the opinion that they cannot answer the motion, they cannot rule on this motion yet, and they would have to wait till they convene according to their theory, which they have to go through a hearing, then that would be, it's really up to them po, no? But we're just, as mentioned, we just filed this because we are of the opinion that no hearing is required and that this could be in line po with the rules of procedure that they currently have. Salamat po. Thank you, Milky. Rosalie Cos from UNTV. Sorry po, pinapatanong lang po ng office, mag-other topics lang po ako. Since bahagi din naman po kayo ng House leadership, I guess aware po kayo sa allegations po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Doon po sa sinasabi niya po na nakakatanggap po yung mga congressmen ng mga bawat kongresista ay tumatanggap ng 7 million para sa AIX, AKAP, MAIP at TUPAD po pag sumasama sa sortie ni Speaker. May we get your statements on this po? And ang sabi niya rin po, yun daw pong General Appropriations Act 2025 ay election fund. Both of you po, Kongs. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. Ang ating pondo ay para sa pag-ayos ng ating bansa. At ang nakikita ko po dito ay gawin lang natin ang ating mga tungkulin. Kung may reklamo man, kung may nakikita, nandyan naman ang ating mga husgado at pwede naman magpunta sa House to clarify sa mga charges na binabato. I'm not sure if I'm in a position to answer po. No, I'm not part of the leadership. I'm a regular member of this house, but just to answer anecdotally, I don't think I've had the experience that would answer that question, the affirmative. I am of the belief and of the opinion that the budget mentioned, sorry, can we repeat po yung programs that were mentioned? You have AKAP,
Tupad, MAIP. AKAP, Tupad, MAIP. These are MAIPs. all national budget of the national agencies. So I think respectfully, they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. And to the second question naman po, I think there are proper safeguards, supposedly, as some of those were mentioned by Congressman Libanan, in which those who are vying for office would be prohibited to participate in such payouts, as they would be colloquially called. But in addition to that, there are also COMELEC resolutions that would prohibit, even beyond just the payouts, the other funding of the government project, precisely to prevent its use in partisan politics. So I think that would be my answer to that question, po. In addition to that, I am the leader of the minority, and I have not received any report of the minority, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga 7 AIC, 7 AKAP. Wala po akong narinig na ganyan. Ay, pahabol ko na lang din po, ang sinabi rin po ni Mayor Magalong, nakakatanggap daw po siya ng death threats simula nung ihayag niya daw po, o yung simula nung sabihin niya yung mga allegations ng corruptions against the congressman. Alam niyo po, pag government official ka, kasama na po yan eh. Hindi po ordinaryong maging public servant. Pero ewan ko kung mayroong ganyan, pwede niya i-report yan sa DICT. Madaling matuntun yan kung sinong nag-threat na yan. Lalo na katulad sa kanya na dating militar, alam niya, madaling matuntun kung sinong nagte-text, dahil yung ating procedure ngayon, lahat ng ating numbers sa telepono ay registered na yung ating mga pangalan. Kaya pwedeng matuntun yan kung sino ang taong yan. Thank you, Rosalie. Marian Enriquez from TV5. Good afternoon po. Kong Libanan, you mentioned earlier po na pagka-file ng House po doon sa Senate nung verified impeachment complaint, nakalagay po, sinabi niyo po, in a period of 10 days dapat mag-issue sila ng summons. Pero sabi po doon sa rules po ng Senate, upon the presentation of articles of impeachment and the organization of the Senate, doon pa lang po mag-i-issue ng writ of summons po doon sa person impeached. So, kindly clarify lang po doon. Kasi as per the calendar of Senate President Chis Escudero, June 2 pa po yung presentation po ng kanilang articles of impeachment. Kasi sa ating Constitution po ay sinasabi, the Senate acting as impeachment court shall forthwith proceed. Forthwith. Right away, without delay. Pag natanggap nila yan, siguro kinabukasan kasi forthwith eh. Mag-meeting na sila kagad at mag-issue na sila ng summons. Ibig sabihin, mag-constitute na sila as impeachment court at i-require na mag-issue sila ng summons sa kung sino man na sasakdal dyan. Ngayon, ito yung contentious dito dahil ano pang ibig sabihin ng forthwith? Sa amin, sa House of Representatives, ang forthwith, simulan na natin kaagad. Yan po ang Tagalog. Sa pagkaintindi po namin. But we can have other interpretations. Kung kayo po yung duly authorized to sign all pleadings po in behalf of all the public prosecutors of the House of Representatives, kayo na rin po ba yung parang bale tata yung lead prosecutor? Sabi, kami hindi maganda itong additional assignments namin dahil sabi ko nga kampanya po ito ngayon. Pero
yung sinabi ko kanina, kung anong iutos sa amin ng plenaryo as constitutional duty at ako ang pipirman ng mga pleadings, gagampanan ko po yun. Dahil di hamak, ako naman ang, sa lahat ng prosecutors, ako naman ang pinaka-veterano dyan dahil 11th Congress pa lang ako, nandito na ako sa Kongreso at naging chairman tayo ng Committee on Justice. Ang ating tulong po dito ay magkaroon lang tayo ng maayos na proceedings at ibigay natin ang ating mga dinaanan, experience na maging mas lalong gumanda ang ating bansa, mas lalong tumibay ang ating bansa. Tina Pangiliban Perez from GMA7. Sir, sorry po, clarification. Yung sagot po ni VP Sara, part po ba yun ng preparations leading to the trial or dapat sasagot siya kapag convened na po yung impeachment court? Yung usually pag ang mangyayari, dapat sanang nangyari, the Senate has immediately convened after it received the articles of impeachment. At saka yung impeachment court, yun ang magre-require for her to answer. So, ang sasagutin niya, ang impeachment court, na sinasabihin, ito yung articles of impeachment, natanggap ng impeachment court, nag-convene na kami, at sagutin mo na ito. Yun po ang nakikita ko po na dapat gawin. Opo, sir. Pero hindi pa po nagko-convene kasi yung Senate impeachment court. With the current situation, sorry po, layman, walang legal background. So, anong gagawin po ni VP Sara? Pwede po ba niyang i-ignore yung summons or yung summons lalabas lang kapag nag-convene na sila? Ang summons ay issue po ng impeachment court. So, ibig sabihin, mag-compose kagad sila, mag-meeting sila kagad, mag-organize sila, convert the Senate into an impeachment court, and that impeachment court will require her to answer. So, sir, the 10 days will start when the impeachment court convenes. That's day 1? No, when it issues she the receives the summons. Okay. Doon mag-start yung 10-day period. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Tina. Before we conclude our press conference, we invite our guests to share their short closing remarks. Again, we'd like to thank our media friends for their presence today. I hope we were able to elucidate and answer your questions properly. And we look forward to the next opportunity to do so. Maraming salamat po.